Eto na guys, full force na ho, nagkakapit bisig na itong mga senator ng PDP laban na ayaw at upos na upos dito sa napipintong pagpasok ng ICC, ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Nagsasanib puwersa na sila kung ano pa yung pwede nilang i-defend para hindi lang mapapasok ang ICC sa bansang Pilipinas. Mga napaghalata ang may mga kasalanan din no? Kaya ayaw papasukin ng ICC or else gusto lang talaga nilang i-defend, ipagtanggol itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ba yung makabayan? Ha? Yan ba yung sinasabi nyong para sa bayan? Kasi yung ginagawa nyo, hindi yan para sa bayan Para lamang yan sa iniidolo nyo, sa panatiko nyong politiko. Hindi yan pagiging makabayan. Hindi nyo napifeel yung pain ng mga pamilyang na biktima dito sa bloody war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi nyo alam yung sumisigaw ng hustisya pero hindi pa nila nakakamit yung hustisya. Hindi nyo napifeel yun. Kayo kayang namatayan. 'Di ba? Tsaka naman, sa madaling salita lang naman, bakit kayo matatakot sa ICC kung wala ka namang ginawang kasalanan? Diba? Iimbestigahan ka. O ba't ka naman matatakot? Well, natatakot yung iba dyan. Dito si kay Bato, si kay Bongo. Dahil nga may ginawang mali, yan yung kinakatakot nila. At diretso may warrant of arrest. Ngayon, ito yung mga senador na nakakawalang gana iboto. Guys, sa darating na halalan, i-remind ko kayo wag na wag kayong boboto ng mga maka-Duterte, pro-China, anti-West Philippine Sea. Tapos, yung nambababoy din ng justice system, wag na wag kayong boboto ng mga senator, lalong-lalo na yung tatlong yan. Kasi tayo din yung magsasuffer. Magsisisi lamang tayo dito. Kaya ngayon, binabalaan ko na kayo, wag na wag kayong boboto ng, yan, yung mga pagmumukhang yan. Ito, si Robin Padilla, naturingang anong tawag dito? Chairperson of Senate and Committee and Constitutional Amendments. Pero walang kaalam-alam sa Supreme Court decision. Diba? Tingnan mo. Dapat yung kinukuhang, yung kinukuhang Senate Commission on Constitution, di ba dapat lawyer? Bakit aktor? Diba? Wala naman sanang kaso kahit aktor to kung nagbabasa ng Supreme Court decision. Ang problema nga lang dito, hindi na nga nagbabasa, nakikisawsaw pa sa hindi niya alam ang issue. Napahiya na to paulit-ulit tong si Utol kong Hudlom. Kala ko magiging lesson na to sa kanya. Hindi rin pala. Kumbaga, wala. Makapal na yung mukha niyan. Yung shield ng mukha niyan para tablan ng kahihiyan Anyway, basahin natin tong balitang to. PDP laban senators oppose ICC investigation. PDP laban senators Bato de la Rosa, Francis Tolentino, and Robin Hood Padilla oppose the investigation of the International Criminal Court. Abay, bakit? On the alleged crime against humanity committed in former President Rodrigo Duterte bloody war on drugs campaign. Kasi guys, dalawa lang naman ang reason dyan. It's either may kasalanan or pinagtatanggol nila si Kadigungan. Dalawa lang naman yung rason kaya bakit sila umuoppose. Dalawa lang yan. It's either pinapagtanggol si Digong or may kasalanan or dawit dito sa usaping ICC. Anyway, ito yung mga pagmumukhang yan. Yan yung mga nagtatarantado sa atin Si Bato de la Rosa, Francis Tolentino, at si Robin Hood Padilla. So, basahin natin muna yung kay Bato, sa part ni Bato. Sabi ni Bato, I should be ready for any eventualities because the political situation in the Philippines is very, very fluid. So, I have to be ready. As I have said, I am willing to face the Filipino court. I'm willing to be tried by a Filipino court, but by a foreign body, I'm not willing. So, ang ICC naman kasi guys, ito how the ICC works. Parang wala kasi dito, hindi ko na save ang ICC court kung paano gumana. Pero sa pagkakaalam ko, ang ICC mayroon yang judicial institution pero wala po yang
reinforcement or mga pulis. Kumbaga, ang gagawin lang nila pag pumasok sa bansang Pilipinas ay makikipag-ugnayan sa gobyerno ng bansang Pilipinas, sa gobyerno natin para ipahuli itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron lang silang judicial institution pero ang huhuli pa din sa inyo, Bato de la Rosa, ay yung pulis mismo ng Pilipinas. Judicial institution lang ang meron sila pero wala silang reinforcement. Nagigets mo ba? So kung papasok ang ICC, Pilipino pa din ang huhuli sa'yo. Huwag kang mag-alala, Bato. So anyway, itong si Bato, natawa din ako sa sinabi niya isang araw Sabi niya, ikakanta niya daw. Ready to sing, ready to fire, ready to dance, ready to na daw si Bato kung sakaling pumasok ang ICC sa bansang Pilipinas. Well, kung ikakanta mo si Digong, mas maganda. Diba? Para naman kahit papano, napakinabangan ka ng mamamayang Pilipino. At least, napatunayan mo sa amin na para kasabayan kung ikakanta mo si Digong. Pero mukhang malabong mangyari yun kasi nga, kasabwat kayo. Dikit kayo. Ngayon, ito naman, sabi ni Francis Tolentino, bago sila pumasok, patunayan muna nila na hindi gumagana ang husgado natin. Question mark, hindi daw gumagana ang husgado natin. And I don't think even the Supreme Court would subscribe to the notion that our courts are not functioning. Oo, sasabihin na lang natin na hindi a-agree ang Supreme Court kung sabihin man na hindi gumagana ang justice system natin. Pero sinabi ng Supreme Court, yan, pabasa ko sa inyo Duterte can't evade ICC and treaty on his own. So, decision ng Supreme Court na meron tayong jurisdiction sa ICC kasi hindi pwedeng gawing reason ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pag-alis sa ICC para hindi na siya makipag-cooperate dito sa ICC. Diba? Hindi pwedeng gawin rason ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang pag-alis sa ICC para hindi mapanagutan ang kanyang mga ginawang kasalanan. Kahit wala na tayo ngayon sa ICC, meron pa din silang jurisdiction nung panahon na bago tayo mag-withdraw. Nung March 17 hanggang March 17, 2019 hanggang 2011. Kasi hindi naman to pinropose ni Senator Miriam Defensor ang ratification blah 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 na yan kung hindi makakaganda sa ating bayan. Ito nga lang, nag-live si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. It is that because talaga nga namang pag inimbestigahan siya, meron makikita ang butas sa kanya kasi nga alam niyo yun guys, human rights violator itong si Digong. Madaming buhay ang namatay nang dahil sa kanyang palpak na bloody drug on war. Did you really get my point, guys? And anyway, ito din yung sabi ng Supreme Court, Philippines still has an obligation to cooperate with the ICC. I hope you get it, Senator Bato Tolentino. Senate Committee on Justice and Human Rights Chairperson ngayon. Sana, alam mo, ang Pilipinas ay mayroon pa din obligasyon na makipag-cooperate dito sa International Criminal Court. Well, kung hindi ka dumi-disagree sa Supreme Court decision, well, you can file a complaint. Diba? Kailangan naman sa'yo kami maniwala. At saka, first of all, wala naman sinasabi na hindi gumagana ang justice system natin. Ang atin lang naman dito is yung cooperation natin sa ICC simula nung bago tayo mag-withdraw. Kasi, imagine, kawawa naman yung mga pamilyang mga sumisigaw ng hustisya, napakalaking insulto na up to this moment, hindi nila na-achieve yung justice na gusto nila. Diba? At saka, by next week, guys, magkakaroon na ng plenary hearing. Yan yung pakaabangan natin. Kasi, itong 3 lawmakers na nagpasa ng batas para papasukin, mapag-usapan ng ICC sa bansang Pilipinas is mag-i-invite sila ng mga pamilyang na biktima ng bloody war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malaking ebidensya yun guys para mapatunayan na itong si Digong ay totoong nagkasala. So, and ang magiging result doon titingnan kung sakaling papapasukin ba ang ICC or hindi. Kasi nga, 'di ba, sabi ni Pangulong PBBM,
the government studying possibility of returning the ICC. So, pinag-iisipan ho ng ating gobyerno ngayon kung papapasukin niya ang ICC sa bansang Pilipinas. Kasi itong topic na to, hindi lang to isang araw na usapin, guys. Hindi lang to 2 araw, 2 buwan, 3 buwan. Aabutin to ng taon. Kaya wag ka agad pala desisyon din, Robin Padilla. Ikaw tong tinatawag na chairperson of the Senate and Committee on Constitutional Amendments, pero wala kang kaalam-alam sa batas. Nakakaloka ka. Anyway, ito. Robin Padilla na tayo. Sabi niya, matagal na pong natapos ang usaping ito. Nung umalis tayo bilang miyembro ng ICC, noong panahon pa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung kaya't hangad nating matudlukan ng isyong ito, wala po itong idudulot sa ating mga kababayan kundi kalituhan. Bakit ka kasi nakikisama sa usaping adults? Ha? Bakit ka nakikisama sa usaping adults? Hindi mo naman pala naiintindihan? Nalilito ka? Nalilito ka pa niyan? Ha? Nakikisaw-saw ka kasi sa usapin ng matatanda. Oo, matanda ka pero yung utak mo pang high school level lang. Kahit nga, pang elementary nga lang, kahit nga high school, naiintindihan na to eh. Diba? Nakakaloka. Kung ayaw mo magdulot sa'yo ng kalituhan, huwag kang makisaw-saw sa issue. Ang dami mong sinasabi. Ang dami sinasabi ni Digong eh. Diba? Ni Kadigungan at nitong mga senador na to, harapin nyo na lang ang ICC. Kasi ano din naman yung sabi ni Duterte, diba? Ito naman yung sabi nyo, I don't care about human rights. Duterte says urging cops to shoot first. Panindigan niya ni Duterte na I don't care about human rights. Tapos ngayon na pinag-iisipan na papasukin ng ICC, puro kayo, walang jurisdiction, ganyan-ganyan. From the word, from the statement na I don't care about human rights to statement na walang jurisdiction ng ICC. So, sala sa init, sala sa lamig yarn. Ha? At saka ito din si VP Inday, ano sabi niya? Dati, Sara Duterte ready to help ICC drug war probe if the national government agrees. Noong June 16 yan, 2021. Oh, sinabi niya na willing siyang tulungan ang International Criminal Court sa drug war ng kanyang ama kapag pumayag ang national government. Pero bakit nila baga sinasabi mo na unconstitutional? Sinabi ni Sara, yan, sabi niya, to allow ICC prosecutor to investigate alleged crime that are now under exclusive jurisdiction of our prosecutor and our court is not only patently unconstitutional, but effectively belittles and degrades our legal institution. Diba? Sala sa init, sala sa lamig yung mga statement ng mga yan. Nakakaloka nga eh. Nauubos yung brain cells ko sa mga to. Huwag niyong pinaglololoko ang taong bayan. Hindi ho kami pinanganak kahapon. Mga jutang gininang yan. Kaloka. Oh, ito pa. Supreme Court. The International Criminal Court retains jurisdiction over any all acts committed by the government actors until March 17, 2019. Hence, withdrawal from the Rome Statute does not affect the liabilities of individuals charged before the International Criminal Courts for acts committed up to this date. Yung time ng, di ba, March 17 tayo nag-withdraw. Noong March 17 hanggang March 17, 2019 to 2011, meron hong jurisdiction pa ang ICC. Pero yung March 18 up to this moment, wala na hong jurisdiction kasi nga ho, nag-leave na tayo. Pero meron pa din tayong, dapat pa rin tayong makipag-cooperate sa ICC kasi nga, noong 2019, dyan din guys yung time na madugo ho yung yung war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siguro, napagtanto nila na, ay, baka madali ako dito, siguro kailangan ko nang umalis. So, pero nung time ng 2019 March 17, meron pa hong karapatan ang ICC kasi meron pa tayong jurisdiction sa kanila. Meron pa tayong karapatan, silang karapatan na mag-imbestiga sa bansang Pilipinas. So, all we need to do is to cooperate. Yun lang. Anyway, yan ho yung mga senador na mga tukmol na imbisa na magpapabuti para sa ating bayan, ay ang ginagawa nila, iduluho sila ng kanilang mga panatikong politiko. So, hindi yan para sa bayan yung mga pagmumukhang yan, para lamang yan sa kanilang sarili.
Anyway, yun lamang ho guys. At as again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.